Si Ben Tulfo, isa pong mas nakakatandang kapatid ni Idol Rafi, bumanat na rin po sa mga estilo ng pag-imbestiga, no? Nitong Idol Rafi natin sa Senado. Kapatid na kapatid na mismo bumibira kay Idol. Ayon po kay Ben Tulfo, nasalang sila. Naalala niyo yung kapatid ni Ben Tulfo, siya yung DOT secretary noon. Si Teo, di ba? Yung ate nila, si Teo, Department of Tourism Secretary nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero nagka-issue nga dyan dahil si Ben Tulfo ng bitag, meron pong pera yung DOT na magpo-promote sa programa ni Tulfo. Di ba? So inimbestigahan po sa Senado. At yan po naranasan po ni Ben Tulfo mismo yung dinadanas ngayon ng mga resource person. Ikinagalit niya kasi nabastos siya ni nabastos siya ni Senator Trillanes. Bastos nga, di ba? Parang ang tingin sa mga kriminal eh. Kaya hinamon na suntukan ni Ben Tulfo yan sa Trillanes pala. Ngayon lang natin natuklasan. Hinamon niya ng suntukan, no? Yun nga ang tanong natin eh. Kala ko matapang ka Trillanes, babatukan mo si Duterte, di ba? Bakit nung hinamon ka ng lalaki sa lalaki ni Ben Tulfo, hindi ka naman pala pumalag? Alam niyo, pag hindi lang siya pinapatulan, palag ng palag, salita ng salita eh. Babatukan niya si President Duterte. Alam kasi ni President Duterte at that time, syempre, presidente siya eh, di ba? Issue lang yan eh. Okay. Hindi po, wag po kayong umasa. Ako po, hindi ko, eto baka kasi sinasabi nitong taga-FB na pinaasa ko kayo. Hindi ko po kayo pinaasa. Ayoko lang siraan sila. Pero dapat may matanggap kayo. Hindi ko po sinasabi na pinopromote ko sila na may matatanggap kayo. Hindi po. Yun nga ang pinababantay ko sa inyo dahil binadgetan yan. Kung nakatanggap kayo ng ayuda at hindi kayo makatanggap ngayon, ay putya, saan napunta? Hindi po pwede yun. No? Kahit may trabaho po kayo, sasabihin sa inyo, may trabaho ka, hindi ka po pwedeng tumanggap ng ayuda. Ay hindi, sinabi yan sa yung akap. Para yan sa mga nagtatrabaho kapos. O yung mga kinapos. Binadgetan kayo. Nakakapagtaka po kasi DSWD, hindi nila alam kung paano ipapamigay. Ang nakakaalam lang po mga congressman. Kaya magbantay kayo. Dahil noon, nung sa DSWD, nakakatanggap kayo, di ba? Kung congressman yan, nakpo. Okay, balik tayo rito kay Ben Tulfo. Naranasan kasi ni Ben Tulfo yun, no, na hindi sila halos pinagsasalita. Inimbitahan sila doon para nabastos ang pakiramdam nila. Yung tipong inaakusahan sila na guilty agad. No? Samantalang, ito sinabi ni Ben Tulfo, lahat ng kinaso sa amin, pati sa ombudsman, na-dismiss. Ibig sabihin, wala silang kasalanan. Pero nung sila ay iniimbestigahan, parang ang laki-laki na ng kasalanan nila sa bayan. Parang ito yung recently. Yun nga yung binibigay na halimbawa ni Ben Tulfo, no? Sabi ni Ben Tulfo, tulad niya si Galvez, di ba? Kaya pumalag si General Galvez Secretary Galvez Kasi grabe po yan. Yan po, hero po ng yan, di ba? Hero ng Marawi yan. Kaya pinagkatiwalaan niya ni Pangulong Duterte. Tignan po ninyo, na-iniksyonan po tayo lahat. Pwera na lang yung ayaw magpabakuna. Siya po yung naging pinamahala ni Pangulong Duterte dyan sa pagbili ng bakuna. Nabakunahan tayo lahat. Tigta 3 beses. Yung mga hindi nakatatlo, ayaw nung magpabakuna. Magaling pong tao. Tapos, alam niyo po yung kaya nagagalit yung mga inaakusahan na korap. Kung hindi ka korap tapos inakusahan kang korap, putya, magagalit ka talaga Alam niyo yung ramdam ko yung nararanas. Kaya ako nanggigigil ako rito sa mga nagsabing bayaran ako Sabi ko nga, sige kayo na maningil. Wala pa ako natatanggap Gusto ko talaga yan. Nananawagan nga ako ng pangkap Kayo na maningil, hati tayo. Nakakaasar po kasi yun Alam mong maraming bayaran, no? Tapos ikaw hindi ka nababayaran. Tapos pagbibintangan ka, masakit yun. Lalo na po
alam ni Galvez na punong-puno na corruption. Military yan. Merong ano yan, merong mga intelligence yan. Kilala nila kung sino mga corrupt. Tapos ikaw na hindi corrupt, pagbibintangan kang corrupt, ang matindi nun, ang mga banat ni Raffy Tulfo, patunayan mo na hindi ka corrupt. Yun sinabi sa kanya, binutata siya, mismong kapatid na nagsabi. Ano sinasabi ni Ben Tulfo? Hindi po pwede. Yan yung basic yan sa batas, di ba? Kung sino yung nag-aakusa, siya yung may burden of proof. Kung ikaw ang nag-akusa, na corrupt yan, si Galvez, magbigay ka ng pruweba na corrupt sila. Hindi yung sabihin mong corrupt si Galvez, tapos patunayan mo Galvez na hindi ka corrupt. Alam nyo, Tulfonatics lahat yata na nasa gobyerno. Yan po nag-akusa ng 51 billion. Wala pong akusa, mas malupit yan. May pondo palang 51 billion. Ha, puta, magnanakaw! Mga Duterte. Ganun kagad yung mga buwang. Alam niyo po, meron akong nabasa na ano, no. Kaya pala, ako, eto, naniwala ko rito. Kaya po maraming bugok na followers si BBM. Kasi dahil dito, ito, 43.9% of Filipinos say they follow influencers or other experts, which is about double the worldwide average. Akalain po ninyo, tayo pala rito sa Pilipinas, no? Sa buong mundo, 22.6 lang yung naniniwala sa mga influencer. Dito po sa Pilipinas, halos doble, 43.9%. Kalahati ng nanonood o kalahati ng mga Pilipino naniniwala sa mga influencer. Kaya po, kung marami pong influencer na bugok, marami rin pong magiging bugok na follower. Mas naniniwala na po yung mga Pilipino sa mga influencer. Particular po sa politika. Hindi na po naniniwala yan sa mga kita nyo, yung mga influencer ang mga sikat ngayon. Di ba? O yung mga vlogger. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit maraming bugok na follower po ang administrasyon. Tignan nyo naman, panay bugok yung mga vlogger. Yung pinakamatalino nilang supposedly, yung pinakamatalino nilang vlogger, si Coach Bukbok at saka si Mike Abe. Na, ayon nga kay BP Sara, pag wala kang magandang sasabihin, no comment ka na. Yan na ba ang pinakamagaling nyo? Si Coach Bukbok at saka to si Mike Abe? Nakakaawa naman. Hindi tayo magtataka. Katulad niyan. Bakit inuulit-ulit nila yung 51 billion, 51 billion, 51 billion? Sino po dapat ang nagpapatunay na may nakawan dyan? Sila dapat, di ba? Kasi nasa accuser yung burden of proof. Kayo nag-aakusa, kayo magpatunay na may nakawan na naganap. Hindi nga nyo alam na hindi palaki. Alam nyo kung bakit bugok? Biruin nyo, tawa siguro ng tawa si Saldico. Si matalino yan, malamang. Congressman. Ito lang sasabihin ko dyan. Bahala na yung mga bugok na follower na magpalaganap. Kita mo, magiging malaki issue. Paano magiging malaki issue? Wala kang binibintang. Sabi siguro nung kakwentuhan habang gustong kung kakwentuhan yun, kung ako kakwentuhan ni Saldet, inopen niya sa akin, ganito ko atakayin si Pulong. Sasabihin ko may 51 billion siyang pondo. Anong atake dun? Siyempre sabihin, anong atake dun? Sasabihin mo ba nagnakaw? Hindi. Ba't ko naman sasabihin nagnakaw? Wala naman akong patunay. Anong atake dun? Basta. Manood ka na lang. Sasabihin ko lang may pondo si Pulong na 51 billion. Magwawala na yung mga ano. O yun nga nangyari. Kita mo, may 51 billion pala yan. Ano nangyari sa Davao? Oy, bumaha sa Davao. May 51 billion, bumaha. Ay, nagwawala kami kasi tinataktak namin, utak namin. Walang paliwanag eh. Wala silang makuwang paliwanag eh. Bakit bumaha sa Davao? May 51 billion. Ngayon ko na-realize, kaya pala. Di ba? Kaya naman pala, pwede pala yun. Kasi nga, kung bugok ang mga influencer, kung bugok ang mga vlogger, malamang ganun din. Bakit tayo nagagalit? Basta magalit ka lang. May 51 billion, di ka pa magagalit. Oo nga no, 51 billion na, magalit tayo. Puta talaga yung mga Duterte na yan. Galit kami. Bumaha. May 51 billion na, bumabaha pa. Ang katwiran